Kamusta sa lahat at maligayang pagdating sa Tang's Animex Recap. Mula noong sinaunang panahon, ang mga tao ay palaging natatakot sa mga supernatural na nilalang. Tinatawag silang yokai, at ang commander na namumuno sa lahat ng yokai, tinawag siya ng lahat na Riku Nora. Kahit na siya ay napakapol, siya ay isang ordinaryong estudyante na nagngangalang Rico. Habang gusto ng yokai na utusan sila ni Rico, gusto lang ni Rico na mamuhay ng normal, kaya inutusan niya silang huwag lumapit sa kanyang paaralan. Ngunit gusto pa rin ng mga demonyo na protektahan si Rico, dahil siya ang ikatlong henerasyong commander ng angkan. Mula noong sinaunang panahon, ang yokai ay palaging kinatatakutan ng mga tao. Gayunpaman, sila ay kasalukuyang nasa isang mahirap na panahon. Habang tumatakbo si Rico papunta sa paaralan, patuloy na ipinapaalala ni Tengo sa kanya ang kanyang responsibilidad na magmana ng angkan, na lubhang nakakainis sa kanya, dahil gusto lang ni Rico na mamuhay ng normal. Sa sandaling ito, nakikipag-chat si Rico sa kanyang mga kaibigan. Ito ay lumabas na gusto nilang tuklasin ang isang lumang bahay, dahil narinig nila ang mga alingaw na ang bahay ay puno ng yokai. Bagamat hindi naniniwala si Kana na umiiral ang yokai, patuloy silang nagtatalo kung totoo ba ang yokai o hindi, ngunit si Rico lang ang nakakaintindi sa bagay na ito. Bigla nilang inimbitahan si Rico na sumama sa kanila, kaya kailangan niyang sabihin sa yokai na huwag pumunta sa lumang bahay ngayon. Sa gabi, habang naghahanda si Rico na umalis kasama ang kanyang mga kaibigan, sinabihan siya ng lolo ni Rico na isipin ang tungkol sa pagmamana ng pamilya. Ngunit ayaw pa rin ni Rico, kaya umalis siya kaagad. Sa sandaling ito, dumating na ang grupo ni Rico sa lumang bahay, na nagpapabagabag sa lahat. Gayunpaman, nanatiling kalmado si Rico, dahil inutusan niya ang yokai na huwag pumunta rito ngayong gabi. Biglang nakakita ng demonyo si Rico, napagtanto niyang hindi ito isang yokai mula sa angkan ng Nora, na naging dahilan ng pagkabalisa ni Rico, kaya sinubukan niyang pigilan ang yokai, upang pigilan ang kanyang mga kaibigan na makita sila. Sa oras na ito, naiinis ang mga kaibigan ni Rico, dahil wala pa rin silang nakitang yokai dito. Bigla, nang pumasok sila sa isang silid, hinabol sila ng isang praying mantis na demonyo, na ikinasindak nila. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nahulog si Kana at nawala ng malay. Napagtanto ni Rico na hindi mapoprotektahan ng kanyang anyo ng tao si Kana, kaya nilayon niyang mag-transform sa kanyang anyo sa gabi. Biglang sumulpot ang kanyang mga subordinate, dahil hindi nila hahayaang saktan ng sinuman ang kanilang commander. Samantala, tinipon ng lolo ni Rico ang mga senior member ng clan. Pakiramdam nila ay masyadong walang karanasan si Rico, dahil isang beses lang niya nagising ang kanyang dugong yokai, 4 na taon na ang nakakaraan. Kaya naniwala sila na hindi siya maaaring maging susunod na commander ng 10,000 yokai. Ngunit sinabi ni Gyuki sa kanila na maghintay hanggang magising ni Rico ang kanyang takot. Samantala, tinalo ni na Yuki at Aotabo ang praying mantis na demonyo. Lumalabas na palaging pinoprotektahan nila si Rico. Palihim pa nga silang nag-transform sa pagiging estudyanteng anyo, para sundan si Rico sa paaralan, na ikinagulat niya. Inaasahan nila na si Rico ay magiging commander ng yokai, ngunit nais lamang ni Rico na mamuhay ng isang tao. Biglang nagising si Kana, siya ay natatakot pa rin, ngunit sinabi sa kanya ni Rico na walang yokai dito. Pagkatapos noon, dinala niya si Kana sa kanyang tahanan, na ikinagulat niya, dahil maraming katulong ang bahay ni Rico, na talagang mga yokai na nakabalat kayo. Kinaumagahan, isang napakalakas na tao ang patungo sa angkan ng Nora. Madali niyang pinatay ang yokai gamit ang mga balahibo. Pagdating niya sa bahay ni Rico, napakasaya nito kay Yuki. Zen pala ang pangalan niya. Sa sandaling ito, nakipagkita si Zen sa lolo ni Rico at kay Yuki. Nang malaman ni Zen na ayaw pa rin ni Rico na mamana ang posisyon ng commander, nagulat ito kay Zen. Pagbalik ni Rico mula sa paaralan, nakita niya ang yokai na kumakain ng mga cake na gawa ng tao. Kaya naisip ni Rico na ninakaw ng kanyang lolo ang mga cake, ngunit ipinaliwanag nila na ibinigay sa kanila ni Zen ang mga cake. Nang makita ni Rico si Zen, labis itong ikinatuwa nito. Childhood friends pala sila. Nang magdala si Yuki ng tsaa, hindi niya sinasadyang natapon ito kay Rico, kaya agad niya itong pinalamig. Nagalit ito kay Zen, dahil naglakas loob si Yuki na baliwalain ang ikatlong commander. Sa sandaling ito, nang malaman ni Zen na ayaw ni Rico na maging commander, nagalit ito sa kanya. Pakiramdam niya ay naging mahina at duwag si Rico, at pinilit niyang mabuhay para lang hintayin si Rico. Nag-aalala ito sa lahat. Biglang umubo si Zen, pero ayaw niyang lumapit sa kanya si Rico. Pagkatapos nun, umalis na si Zen. Ito ay lumabas na si Zen ay isang makamandag na ibong yokai, at siya rin ay isang dalubhasa sa paggamit ng lason.
Gayunpaman, ang mga species ni Zen ay may maikling buhay, kaya ang kanyang katawan ay unti-unting nanghihina. Sa sandaling ito, iniiwasan ni Rico ang kanyang lolo, dahil ipinatawag ng kanyang lolo si Zen dito. Ipinakita ni Tengo kay Rico ang mapa ng The Night Parade of 100 Demons. Ito ay lumabas na sa ilalim ng angkan ng Nora, mayroong maraming mas maliliit na angkan. Ang angkan ng Nora ay itinatag upang protektahan ang mahihina. Samantala, hindi pa rin maintindihan ni Zen kung bakit tumanggi si Rico na maging commander. Bigla siyang inatake. Sa sandaling ito, hinahabol ni Rico si Zen. Nagtaksil pala ang demonyong ahas kay Zen. Hindi alam ni Zen kung sino ang nag-utos sa kanya. Habang naabutan ni Rico si Zen, nakita niya ang demonyong sinisisi si Zen, dahil palagi niyang inuuna ang Nora clan, habang si Zen mismo ay walang ambisyon. Nang salakayin ng demonyong ahas si Zen, agad na hinarang ni Tengo ang atake para protektahan siya. Napansin ni Zen na naroon din si Rico, kaya nag-alala siya, dahil wala siyang lakas para protektahan si Rico. Kaya sinubukan niyang itaboy si Rico. Biglang umatake muli ang demonyong ahas, ngunit nag-transform si Rico sa kanyang anyo sa gabi, at agad na pinatay ang demonyong ahas. Nagulat ito kay Zen, dahil ang anyo ng Rico na ito ay napakalakas. Kahit na isang kapat lang na dugo ng yokai ang dala ni Rico, ngunit mas malakas siya kaysa kay Zen. Naramdaman ni Zen na karapat-dapat si Rico na maging third commander. Sa sandaling ito, iminungkahi ni Zen ang isang seremonya sa pagbabahagi ng kapakanan kasama si Rico, dahil gusto niyang ialay ang natitirang bahagi ng kanyang buhay sa paglilingkod kay Rico. Kaya pumayag si Rico, at nangako siyang paprotektahan si Zen. Pagkaalis ni Zen, sinabi ni Rico kay Tengo, "Ako ang magiging ikatlong commander," na ikinagulat ni Tengo. Ngunit nakaramdam siya ng panghihinayang, dahil ang anyo ni Rico ay mawawala sa umaga. Kinaumagahan, pumasok si Rico sa paaralan. Hindi niya maalala ang nangyari kagabi. Samantala, naniniwala ang kanyang mga kaibigan na nakatagpo sila ng isang yokai. Buti na lang at dumating si Yuki para magpaliwanag, kaya agad na naniwala si Kietsugo na siya ay nagkamali, at iniabot ni Yuki ang beto kay Rico, na ikinabalisan niya. Dahil sa takot niyang matuklasan ng lahat ang kanyang sikreto, inutusan niya si Yuki na huwag na siyang tawaging young master. Samantala, puno ng tanong si Kana tungkol kay Rico. Sa sandaling ito, tinanggap ng klase ni Rico ang isang bagong transfer student na nagngangalang Yora, na ikinagulat ng lahat, dahil napakaganda niya. Sa sandaling ito, ang grupo ni Kietsugo ay naglalaro ng trivia game tungkol sa yokai. Sa hindi inaasahan, maraming alam si Yora tungkol sa iba't ibang klase ng demonyo, lalo na sa mga delikado, na ikinagulat nila. Samantala, nag-alala si Rico, dahil akala niya ay panatiko ng yokai si Yora. Biglang nagpa siya si Kietsugo na bumuo ng isang yokai hunting group, at pinili nila ang bahay ni Rico bilang lokasyon para sa seremonya ng pagtatatag ng grupo. Nagulat ito kay Rico. Narinig pala ni Kietsugo ang mga chismis na may mga demonyo sa paligid ng bahay ni Rico, na naging dahilan upang walang magawa si Rico. Sa sandaling ito, labis na nag-aalala si Rico, dahil natatakot siyang mabunyag ang kanyang sikreto, lalo na kay Yora, dahil marami itong alam tungkol sa yokai. Pagbalik ni Rico, nakita niya ang yokai na nagpa-party, na ikinagulat niya. Ito pala ay sinabi sa kanila ni Tengo ang tungkol sa anyo ni Rico na yokai, na ikinatuwa ng lahat. Ngunit sinabi ni Rico na darating ang kanyang mga kaibigan, kaya kailangan nilang magtago kaagad. Pagkatapos noon, kailangan nilang maglinis. Biglang dumating ang grupo ni Kietsugo kaya lumabas ang nanay ni Rico para batiin sila. Ngunit agad na naghinala si Yora, dahil ang disenyo ng kanyang bahay ay napakaluma. Ito ay isang lugar kung saan madalas gustong tumira ang yokai. Samantala, nag-aalala si Rico. Natagpuan ni Kyubinashi at Kurotabo si Yora na lubhang kahina-hinala. Biglang napatingin si Yora sa kanila, buti na lang, nakatago sila sa takdang oras. Sa sandaling ito, nagdala si Keihoro ng tsaa sa grupo ni Rico, na nagpakaba sa kanya. Kaya naman, dali-dali niya itong hinila palabas, na ikinagulat nila, dahil ang ganda-ganda ng maid sa bahay ni Rico, kaya lalong naghinala si Yora. Kaya agad pumunta si Rico sa kusina para pag-alitan si Keihoro. Pagbalik niya, nakita ni Rico na nakaalis na sila. Ito pala ay pinamunuan sila ni Yora sa paligid ng bahay, kaya ang yokai ay kailangang magtago. Sa sandaling ito, dumating din si Rico, ngunit hindi niya mapigilan si Yora. Nagpatuloy siya sa paghahanap sa buong bahay, dahil pakiramdam niya ay may yokai dito. Pagkatapos nito, pumasok sila sa isang silid na puno ng maraming estatwa ng Buddha. Nakatago pala ang yokai sa loob ng mga estatwa.
Nang susuriin na sana ni Yora ang mga estatwa ng Buddha, sa kabutihang palad, lumitaw ang lolo ni Rico. Ngunit labis na nag-aalala si Rico, dahil siya ang Supreme Commander ng yokai. Sa hindi inaasahan, napakagalang niya, kaya hindi siya nakilala ng mga kaibigan ni Rico. Sa sandaling ito, naghihinala pa rin si Yora, dahil alam ng mataas na antas na yokai kung paano itago ang kanilang demonic aura. Bigla silang nakakita ng daga, kaya agad naman itong hinabol ni Yora. Napag-alaman niya na ang daga ay isang yokai, kaya mabilis itong nilipol ni Yora, na ikinagulat ni Rico. Lumabas na si Yora ay isang exorcist, at ang kanyang misyon ay lipulin ang yokai. Natuwa si Kietsugo. Sinabi ni Yora na siya ay mula sa pamilyang Keikain, na dalubhasa sa pangangaso ng yokai sa Tokyo. Kung maaari niyang lipulin ang commander ng yokai dito, siya ang magiging pinuno ng pamilya Keikain. Lalo nitong ikinabahala si Rico. Sa huli, umalis na sila. Agad namang humingi ng tawad sina Yuki at Aotabo kay Rico tungkol sa daga, dahil hindi pa nila ito nakita. Kaya, inakala nilang may nagdala ng daga sa bahay. Habang pauwi sina Kana at Yora, bigla silang napalibutan, at napagtanto ni Yora na sila ang yokai, kaya ipinakita nila ang kanilang tunay na mukha. Nang hulihin na sana nila sina Kana at Yora, tinawag ni Yora ang isang lobo para salakayin sila. Sa sandaling ito, napagtanto nilang napakalakas ni Yora, at napagtanto din ni Yora, na ang pangalan ng demonyong daga ay Kyuso. Habang hindi inaakala ni Kyuso na magiging kaibigan ng third commander ang isang exorcist, bigla niyang ginamit si Kana para pagbabantaan si Yora, na ikinatakot ni Kana. Kaya kinailangan ni Yora na tawagan muli ang kanyang lobo. Bigla niyang sinampal si Yora sa mukha dahilan para mawalan siya ng malay. Samantala, nakita ni Kurotabo na nag-aalala si Kyubinashi, at nalaman nilang nag-aalala siya kay Ryota. Ito ay lumabas na si Ryota ang pinuno ng angkan ng cat yokai, at sila ay hinabol ng daga na yokai. Sa sandaling ito, nakatagpo si Rico ng isa pang daga na yokai, na nagpaalam sa kanya na sina Yora at Kana ay kinidnap, na nagpabalisa kay Rico. Nang hihingi na sana si Rico ng tulong, sinabi nito sa kanya na kailangan niyang pumunta doon mag-isa, kaya sinundan ito ni Rico. Sa puntong ito, dumating siya sa base ng daga na yokai, at sa hindi inaasahan, si Nato Kozo ay lihim na sumunod sa kanya. Bigla siyang inatake, at si Rico ay nahuli ni Kyuso. Sinimulan niyang kulitin si Rico, dahil sa sobrang hina niya, pero gusto lang ni Rico na palayain niya sina Yora at Kana. Sinabi ni Kyuso kay Rico na talikuran ang posisyon ng ikatlong commander, at pinilit niya itong ipalaganap ang balita sa buong bansa, o papatayin niya sina Yora at Kana. Sa sandaling ito, si Rico ay bumabalik, at biglang, nakita niya si Ryota, kaya nagpasya siyang tulungan siya. Biglang nagpatuloy ang daga na yokai sa paghabol sa kanila, kaya kinuha ni Rico si Ryota at nagtago. Pagkatapos nito, dinala niya si Ryota pabalik sa kanyang bahay. Samantala, walang intensyon si Kyuso na tuparin ang kanyang pangako, at gusto niyang makipaglaro kina Yora at Kana. Sa sandaling ito, sumulat si Rico ng isang abiso, na nagsasabi na siya ay susuko sa pagmana ng posisyon ng ikatlong commander. Biglang dumating ang lolo ni Rico, at alam na niya ang lahat, kaya sinabi niya kay Rico na pag-isipang mabuti. Sa sandaling ito, nakonsensya si Ryota kay Rico, dahil naiwala niya ang kanilang teritoryo sa daga na yokai, kaya gusto niyang ipagpatuloy ang pakikipaglaban sa kanila. Sumugod din ang mga nasasakupan ni Rico, at gusto rin nilang lumaban. Biglang nagising ang dugong yokai ni Rico, na ikinagulat ng lahat, at nagpasya siyang manghuli ng daga na yokai. Nang kakainin na ni Kyuso sina Yora at Kana, biglang dumating si Rico at ang kanyang mga subordinate. Napagtanto ni Kyuso na ito ang The Night Parade of 100 Demons, na ikinagulat niya. Nagmadali si Aotabo upang iligtas sina Yora at Kana, kaya tumakas sila. Nagalit ito kay Kyuso. Pagkatapos noon, nagsimula na silang mag-away. Lumalabas na ang mga nasasakupan ni Rico ay napakalakas, at madali nilang natalo ang daga na yokai. Samantala, si Kyuso ay nakaharap kay Ryota. Bagamat siya ay nasugatan, humingi pa rin si Ryota ng pahintulot kay Rico na lumaban. Sa hindi inaasahang pagkakataon, si Kyuso ay naging isang higanteng daga, at natalo niya si Ryota. Biglang bumuga ng apoy si Rico mula sa kanyang tasa ng alak, at sinunog nito si Kyuso. Sa huli, nanalo si Rico. Sa sandaling ito, nalilito pa rin sina Yora at Kana, dahil hindi nila alam kung sino ang nagligtas sa kanila. Kinaumagahan, humingi ng tawad si Yora kay Kana, dahil inilagay niya si Kana sa panganib. Samantala, hindi na nakita ni Kana na nakakatakot ang yokai, dahil nahulog na siya sa anyo ni Rico sa gabi. Sa puntong ito,
Natipon na ni Kiatsugo ang pangkat ng pangangaso ng yokai, ngunit napansin niyang nawawala si Riko. May sakit pala si Riko, kaya kinailangan siyang alagaan ni Keihoro at Kyubinashi. Biglang dumating si Zen para bisitahin si Riko. Napagtanto niyang hindi pa rin nakaka-recover si Riko mula sa labanan kahapon, ngunit gusto pa rin niyang maging commander si Riko. Biglang bumalik si Yuki, at labis siyang nag-alala kay Riko, kaya siya ang pumalit sa pag-aalaga sa kanya. Biglang dumating din ang grupo ni Kana upang bisitahin si Riko, na nagpakaba kay Riko. Natatakot siyang matuklasan nila ang yokai dito. Hindi sinasadya, nadiskubre ni Kana na nauna sa kanya si Yuki, kaya nagseselos siya, dahil napakalapit ni Yuki kay Riko. Sa sandaling ito, inanunsyo ni Kiatsugo, na ngayong weekend ay pupunta sila sa isang yokai hunting excursion, na nagparamdam kay Riko na walang magawa. Sa labas, narinig ni Yudo ang lahat. Samantala, sinabihan ng lolo ni Riko si Tengo na imbestigahan ang matataas na miyembro ng pamilya, dahil pinaghihinalaan niyang may taksil. Sa sandaling ito, naiinggit pa rin si Kana kay Yuki. Bigla siyang tinawagan ni Riko, nagtatanong kung anong mga bagay ang karaniwang dadalhin ng isang babae sa paglalakbay bukas. Hindi sinasadya, narinig niya ang boses ni Yuki, kaya ibinaba ni Riko ang tawag, na naghinala kay Kana. Kinaumagahan, nagsimula na silang maglakbay. Nang malaman nilang ang kanilang lodge ay nasa tuktok ng isang bundok, na nagpapahina sa kanila ng loob. Samantala, excited si Yuki, dahil sasama siya kay Riko. Pagkatapos nito, nagsimula silang umakyat sa bundok, na nagpapagod sa kanila. Biglang namataan ni Riko ang isang dambana. Naisip ni Yuki na baka may ilang yokai doon. Nakaramdam din ng masamang palatandaan si Yura. Biglang dumating si Professor Adachi Ibara, at siya ang naging gabay nila. Inakay niya ang grupo ni Riko sa lodge, na nagpakaba sa lahat, dahil parang kakaiba ang lugar. Sinabi niya na ang yokai ay nakatira sa tuktok ng bundok, na ikinatuwa ni Kiatsugo. Sa sandaling iyon, sinabi sa kanila ni Adachi Ibara, na mula noong sinaunang panahon, ang yokai sa bundok na ito ay umatake sa mga nawawalang manlalakbay, na ikinatakot ng lahat. Napagtanto ni Riko at Yuki, na ang yokai sa bundok na ito ay si Gyuki. Samantala, hinihintay sila ni Gyuki na dumating. Nakilala pala ni Yudo na si Gyuki ang nagmamanipula sa daga na yokai, at pinapanood pa rin niya ang grupo ni Riko. Sa mga sandaling ito, takot na takot ang grupo ni Riko, kaya gusto na nilang umuwi agad. Ngunit labis na naaliw si Kiatsugo. Sinabi niya na wala na silang bus pabalik, kaya kailangan nilang manatili sa inn ni Professor Adachi Ibara. Sinabi niya sa kanila, na ang kanyang inn ay ligtas na ligtas. Mayroon pa silang Yura, isang exorcist, kaya hindi nila kailangang mag-alala. Tiniyak nito ang lahat. Ito ay lumabas na si Professor Adachi Ibara ay kontrolado ng isang yokai. Ang kanilang layunin ay patayin si Riko. Sa puntong ito, dumating ang grupo ni Riko sa inn. Pakiramdam niya ay kakaiba ang lahat ng naroon. Nang marinig ng mga babae na may hot spring dito, natuwa sila. Pero tumakas si Yuki, dahil isa siyang snow woman. Samantala, gustong sumilip ni Shima sa paliguan ng mga babae, ngunit gustong manghuli ni Kiatsugo ng yokai. Kaya pinigilan sila ni Riko, dahil napakadelikado dito. Gayunpaman, gusto pa rin ni Kiatsugo na pumunta. Sa hindi inaasahang pagkakataon, dumating si Yuki at sumama sa kanila, kaya kinailangan silang sundan ni Riko. Habang nag-aalala si Kana, dahil inakala niyang magkasama sina Riko at Yuki, nagpa siya si Kana na hanapin sila. Sa hindi inaasahang pagkakataon, napalibutan ng yokai ang paliguan, at binalak ni Mezu na hulihin sila para pagbabantaan si Riko. Samantala, ang grupo ni Riko ay binabantayan pa rin ni Gozu. Nauna na pala silang inutusan ni Gyuki na patayin si Riko. Plano pala nitong ipagkanulo ang angkan ng Nora. Sa sandaling ito, narinig ni Yura ang mga hiyawan mula sa banyo, kaya tumakbo siya roon. Nang nasa panganib ang dalawang babae, buti na lang at dumating si Yura sa tamang oras para iligtas sila. Samantala, ang grupo ni Riko ay nag-explore pa rin sa paligid. Ngunit si Yuki ay labis na nag-iingat, dahil kailangan niyang protektahan si Riko, kaya sinabi sa kanya ni Riko na hindi niya kailangang gawin iyon. Biglang nagsimulang kumilos si Gozu. Minamanipula niya sina Kiatsugo at Shima para tumakbo, kaya hinabol sila ni Riko. Biglang inatake si Yuki ni Gozu. Habang nakikipaglaban si Yura kay Mezu, napagtanto ni Riko na nag-ambala siya, at nasa panganib si Yuki. Sa sandaling ito, nagawa ni Yuki na iwasan ang pag-atake ni Gozu. Napagtanto niyang subordinate siya ni Gyuki, kaya binalaan niya ito na huminto, na ikinagalit niya at inatake si Yuki. Sa sandaling ito, napagtanto ni Yuki na ang kanilang layunin ay si Riko. Nang siya ay nasa panganib, sa kabutihang palad,
dumating si Rico sa oras upang pigilan siya. Sinabi niya, kung sasaktan mo ang aking lingkod, papatayin kita. Natuwa ito kay Gozu. Sa sandaling ito, naramdaman ni Rico ang pag-init ng kanyang katawan. Habang hindi pinahintulutan ni Yuki na protektahan siya ng Young Master, sinabihan siya ni Rico na huwag mag-alala, kaya humakbang siya upang labanan si Gozu. Samantala, sinusubukan ni Yore na protektahan ang dalawang babae. Biglang may umatake kay Mezu. Mga subordinate pala sila ni Tengo na ipinadala dito para protektahan si Rico. Kaya't nahuli nila si Mezu, iniwan ang grupo ni Yore na nalilito sa nangyayari. Habang kinakalaban ni Rico si Gozu, hindi maintindihan ni Yuki kung bakit nasa araw si Rico, ngunit nagawa pa rin niyang labanan si Gozu. Sa sandaling ito, napagtanto ni Gozu na napakalakas ni Rico, kahit na hindi pa niya nagising ang kanyang yokai bloodline. Biglang nag-spell si Gozu, na paralisa ang katawan ni Rico. Pagkatapos, tumubo siya ng mala-insekto na mga paa mula sa kanyang likuran, dahilan para mag-alala si Yuki at sumugod. Ngunit siya ay nawalan ng malay sa kanya, at siya ay nagpatuloy sa pag-atake kay Rico. Nang papatayin na niya ito, sa hindi inaasahang pagkakataon, naputol ang mga paa niyang parang insekto, at natalo siya. Nagising pala si Rico sa kanyang anyo sa gabi. Samantala, ang yokai sa bahay ay nagkakaroon ng party. Ngunit nakaramdam pa rin sila ng panghihinayang, dahil hindi nila kayang samahan si Rico. Habang si Zen ay nag-aalala, dahil alam niyang si Rico ay nasa teritoryo ni Gyuki. Napansin din pala ng lolo ni Rico ang problema ni Gyuki, ngunit pinayagan pa rin niya si Rico na pangasiwaan ito, dahil siya ang magiging komandante sa hinaharap. Sa sandaling ito, ligtas ang grupo ni Yora, ngunit hindi nila alam kung saan nagpunta sina Rico at Kana. Hinahanap pa pala ni Kana sina Rico at Yuki na ikinabahala nito dahil sira ang flashlight. Biglang lumitaw si Rico na bitbit si Yuki, na ikinatakot ni Kana, dahil hindi niya nakilala ang anyo ni Rico na ito. Pero napagtanto niyang siya ang nagligtas sa kanya kanina, dahilan para matumba si Kana. Pero hinawakan ni Rico ang kamay niya, tapos, binigay niya si Yuki kay Kana. Gayunpaman, hindi maintindihan ni Kana kung bakit alam niya ang kanyang pangalan. Sabi niya, matagal ko nang alam, pagkatapos noon, umalis na si Rico. Papunta pala siya sa lugar ni Gyuki. Sa sandaling ito, nakilala ni Rico si Gyuki. Nakilala niya ito bilang nagising na anyo ni Rico. Nagsimulang tanungin ni Rico si Gyuki kung bakit gusto niya itong patayin. Sa hindi inaasahan, agad na idiniin ni Gyuki ang isang espada sa leeg ni Rico. Ngunit si Rico ay kumilos ng napakabilis, at sinabi niya, ako ang magiging ikatlong komandante. Habang patuloy silang nag-aaway, sinabi sa kanya ni Gyuki na kailangan niyang sagutin ang kanyang mga tanong. Bigla, nag-conjure siya ng dalawang ilusyon ng mga pinatay ni Rico, ngunit pinaalis sila ni Rico. Tinanong niya si Gyuki, ano ang gagawin mo pagkatapos mo akong patayin? Napag-alaman na gusto ni Gyuki na patayin si Rico at pagkatapos ay tapusin ang kanyang sariling buhay, kaya inatake siya ni Rico. Sa sandaling ito, naalala ni Gyuki isang siglo na ang nakalilipas, ang bansang ito ay palaging sinasaktan ng digmaan at kahirapan. Samantalang ang kanyang Panginoon at asawa ay gustong-gustong magkaroon ng anak, ngunit wala silang anak. Isang gabi, isang pink na globo ang pumasok sa kanyang bibig, at sa hindi inaasahan, pagkaraan ng ilang panahon, ang asawa ng Panginoon ay nanganak kay Yumwaka, at siya rin ay si Gyuki. Ito ang nagpasaya sa mag-asawa. Nang si Yumwaka ay 7 taong gulang, namatay ang kanyang ama sa isang kudeta, na naging dahilan upang tumakas si Yumwaka at ang kanyang ina. Mula noon, si Yumwaka ay nagsanay ng espada sa bundok. Isang araw, nabalitaan ni Yumwaka na may malubhang karamdaman ang kanyang ina, kaya bumaba siya ng bundok para hanapin siya. Siya ay dinala sa Mount Nejirim ng 2 alipin ng kanyang ina. Bigla naman siyang inatake ng demonyo. Sa sandaling ito, napagtanto niya na siya ay nalinlang. Nang matuklasan ni Yumwaka na kinain ng demonyong ito ang kanyang ina, nagalit siya, at pumasok siya sa bibig ng demonyo. Sa hindi inaasahan, nahulog ang demonyo sa bangin at namatay. Sa sandaling ito, si Yumwaka ay nawala ng pag-asa dahil nawala sa kanya ang lahat, kaya nagpasya siyang maging demonyo at maghiganti sa mga tao. Mula noon, itinatag ni Yumwaka ang kanyang sariling angkan, at sinimulan siyang tawagin ng mga tao na Gyuki. Pagkaraan ng ilang oras, dumating ang grupo ng The Night Parade of 100 Demons sa teritoryo ni Yuki, at ang kanilang Supreme Commander ay si Norarien, na lolo ni Rico. Patuloy silang lumalaban sa isa't isa. Sa huli, natalo si Gyuki. Ngunit naramdaman ni Norarien na siya ay napakalakas, kaya iminungkahi ni Norarien si Gyuki na maging kanyang subordinate, at binigyan niya si Gyuki ng 2 araw upang magpas siya. Sa huli,
hinanap ni Gyuki si Norarian. Dahil iginagalang niya ang lakas ni Norarian, nagpasya siyang sumali sa angkan ng Nora. Sa sandaling ito, nakikipaglaban pa rin si Riko kay Gyuki, ngunit nasugatan si Riko. Sinabi sa kanya ni Gyuki, kung patuloy na tatanggihan ni Riko ang kanyang dugong yokai, at patuloy siyang mamuhay bilang isang tao, hindi niya tatanggapin si Riko na maging commander. Kaya't nagpatuloy si Gyuki sa pag-atake, ngunit sinabi ni Riko, ako ang magiging ikatlong komandante. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nabawi ni Riko ang kalamangan, at sinaktan niya si Gyuki, na ikinagulat niya. Sa huli, natalo si Gyuki. Sa sandaling ito, binalaan ni Gyuki si Riko, ang angkan ng Nora ay nakapasok sa loob at labas. Kung magpapatuloy ito, masisira ang kanilang angkan, at ayaw niyang may makasira sa pinakamamahal na angkan na ito, kahit na ang taong iyon ay si Riko. Biglang dumating ang mga subordinate ni Tengo. Nang malapit na nilang hulihin si Gyuki, agad silang pinigilan ni Riko. Sa sandaling ito, iniiwasan pa rin ni Gyuki si Riko, dahil hindi niya kinikilala ang kanyang dugong yokai. Ngunit iginagalang niya ang lakas ni Riko, kaya nagpasya siyang parusahan ang sarili. Gayunpaman, pinigilan siya ni Riko. Ito ay nalilito kay Gyuki. Lumalabas na nakita ni Riko ang kanyang pagkakanulo bilang isang maliit na bagay, at sinabi niya kay Gyuki, kung mayroon kang anumang mga katanungan, tanungin ang bahagi ng tao sa akin. Dahil dito, naalala ni Gyuki ang mga salita ni Norarian, mula ngayon, ako na ang magiging magulang mo. Kaya nagsimulang tingnan ni Gyuki ang angkan ng Nora bilang kanyang pamilya. Kinaumagahan, nagising si Gyuki. Nakita niyang inaalagaan siya ni Riko. Tinanong ni Gyuki si Riko kung may naalala ba siya kagabi. Sa hindi inaasahan, naalala ni Riko ang lahat, at nagsimula siyang tanggapin na siya ay isang yokai, dahil gusto niyang protektahan ang lahat. Itinuring din ni Riko si Gyuki na kanyang pamilya, na ikinagulat niya. Sa sandaling ito, sinabi ni Yuki kay Riko, na ligtas pa rin ang grupo ni Kana. Samantala, sinisisi ni Saori at Natsumi si Kiyotsugo, sa pag-akay sa kanila sa bundok na iyon. Habang nararamdaman ni Yora na sobrang hinala ni Riko, dahil sa gabing iyon, nawala siya. Samantala, iniisip pa rin ni Kana ang night form ni Riko. Sa sandaling ito, nakilala ni Riko ang kanyang lolo. Nais niyang paalisin si Gyuki, kaya sinabi niya kay Riko na gumawa ng hatol tungkol kay Gyuki sa darating na pagpupulong. Kinaumagahan, naghahanda na ang lahat para sa pulong. Bigla namang nakasalubong ni Yuki sina Mezo at Gozu kaya hindi siya komportable dahil dito muna sila mananatili. Sa sandaling ito, ang lahat ng mga senior na miyembro ng Nora Clan ay nagtipon, na nagdulot ng pag-aalala sa lahat, dahil ang pagpupulong ngayon ay magpapasya kung si Riko ang magiging commander. Sa sandaling ito, ipinahayag ng lolo ni Riko, si Riko ang magiging ikatlong commander. Ngunit hindi pa rin nagtiwala si Naiyudo kay Riko, at gusto niyang harapin muna si Gyuki. Biglang nagpahayag din si Riko, ako ay magiging komandante ng angkan ng Nora, at sinabi niya na talagang sinubukan siya ni Gyuki na patayin. Ngunit sinabi ni Riko na gagawin niya ang lahat ng sisihin para kay Gyuki, kaya tinutulan ito ni Naiyudo, dahil kailangan nilang parusahan ang taksil. Ngunit sinabi ni Riko na hindi sila pinagtaksilan ni Gyuki, dahil pinrotektahan niya ang kanlurang teritoryo. Nagulat ito sa lahat. Pagkatapos nito, nagpasya si Norarian, kapag si Riko ay 13 taong gulang, siya ay opisyal na magiging ikatlong komandante. Sa sandaling ito, si Kana ay nagkaroon ng kakaibang panaginip, dahil noong siya ay 6 na taong gulang, siya ay nakaranas ng katulad na bagay, at ngayon din ang kanyang kaarawan. Dumating na si Kana sa school, habang tinuturuan ni Yore sina Saori at Natsumi na maging exorcist, ngunit iniisip pa rin ni Kana ang kanyang panaginip. Biglang dumating si Kiyotsugo, binigyan niya ng regalo si Kana, dahil kaarawan niya iyon, na labis na nagpasaya kay Kana. Sa hindi inaasahang pagkakataon, ito ay isang manika sa hugis ng isang yokai, ngunit pinasalamatan pa rin siya ni Kana. Samantala, sinabihan ni Riko sina Yuki at Aotabo na umuwi muna, dahil kailangan niyang makipagtulungan sa lahat. Habang pauwi si Kana, naalala niya ang kanyang panaginip, na may susundo sa kanyang kaarawan, na ikinabahala niya. Sa sandaling ito, ang grupo ni Kiyotsugo ay nag-iimbestiga sa isang yokai na nagngangalang Angaikyo. Isa siyang salamin na demonyo, at papatayin niya ang kanyang target sa kanilang ika-13 na kaarawan. Sa sandaling ito, dumating din si Riko, ngunit hindi niya mahanap si Kana kahit saan, habang si Kana ay nakatagpo ni Angaikyo, na naging dahilan upang siya ay natakot at tumakas. Ngunit patuloy siyang hinabol ng salamin na demonyo. Sa puntong ito, si Kana ay hinabol ni Angaikyo sa paaralan. Bigla niyang naalala, noong siya ay 6 na taong gulang,
nakakita siya ng isang purple na salamin, at inayos ni Angaikyo na makipagkita sa kanya sa kanyang ika-13 kaarawan. Habang naguguluhan si Rico, hindi niya alam kung saang pamilya yokai kabilang si Angaikyo. Sa sandaling iyon, lumitaw si Angaikyo sa salamin ni Kana, kaya agad niya itong inihagis sa lupa, nabasag ito. Biglang tumunog ang manika na ibinigay sa kanya ni Kietsugo. Ito pala ay isang telepono, kaya, inabisuhan niya ang lahat na inaatake siya ng isang yokai. Nagulat sila nito, kaya agad na tumakbo si Rico at Kietsugo para hanapin si Kana. Natrap pala si Kana sa loob ng mirror world, kaya walang nakakakita sa kanya. Sa kabutihang palad, nakita ni Rico si Kana, na ikinagulat ng salamin na demonyo, kaya't nabasag niya ang salamin at nakuha si Kana. Habang siya ay nasa panganib, sa kabutihang palad, dumating si Rico upang iligtas siya. Nagalit ito sa salamin na demonyo. Pagkatapos ay nahati siya sa maraming anyo, ngunit madaling natalo siya ni Rico. Sa puntong ito, ligtas na si Kana, kaya ipinaalam niya sa lahat na nagkamali siya. Nang aalis na si Rico, tinanong niya, "Sino ka?" Dahil sa bawat pagpapakita niya, nawawala si Rico. Kaya nagpa siya si Kana na sundan si Rico, para matuto patungkol sa kanya. Sa sandaling iyon, dinala ni Rico si Kana sa isang yokai restaurant. Si Ryota pala ang namamahala sa restaurant na ito. Habang nakikita ni Kana ang yokai kung saan-saan, naisip nila na si Kana ang kasintahan ng Young Master, kaya tinanong nila siya kung anong uri siya ng yokai. Sabi ni Rico, "Pag nalaman nilang tao ka, kakainin ka." Nagdulot ito ng pag-aalala kay Kana, ngunit naramdaman niya na ang yokai doon ay napaka-friendly. Pagkatapos nilang kumain, pagod na pagod si Kana, kaya binuhat siya ni Rico pauwi. Kinaumagahan, nakaramdam ng hiya si Rico, dahil noong nakaraang gabi, kumain siya kasama si Kana hanggang halos madaling araw. Bigla niyang nakita si Kana, at agad niyang hinila si Rico, dahilan para mag-alala si Rico, dahil akala niya ay natuklasan ni Kana ang kanyang sikreto. Buti na lang at naisip niya lang na magkaibigan si Rico at ang lalaki noong nakaraang gabi. Nagulat ito kay Yuki, napagtanto niya na nahulog si Kana sa Young Master. Sa sandaling iyon, may mga kaaway na pinupuntirya ang pamilya Nora. Akala nila ay naging masyadong mahina ang pamilya Nora. Samantala, napagtanto ng lolo ni Rico na may panghihimasok sa kanilang teritoryo, kaya iminungkahi ni Hihi na dapat niyang hawakan ang bagay na iyon. Dahil sa deklarasyon ni Rico na maging third commander, gusto niyang pasiglahin ang sarili sa pamamagitan ng labanan. Sumang-ayon ang lolo ni Rico. Nangako si Hihi na pagkatapos na maayos ang usapin, magdadala siya ng mga cake at tsaa para kay Nurarien. Sa hindi inaasahang pagkakataon, natalo si Hihi. Dahil dito, natigilan ang pangkat ng investigasyon, dahil si Hihi ay isang mataas na ranggo na yokai sa pamilya. Kaya bumalik sila para magsumbong sa Supreme Commander. Sa sandaling iyon, narinig din ni Rico ang balita tungkol kay Hihi, na labis na ikinalungkot niya. Pagkatapos, pumunta siya upang makipagkita kay Tengo. Lumalabas na gusto ni Tengo na dagdagan ang bilang ng mga taong nagpoprotekta kay Rico sa 6, dahil si Rico ang nag-iisang tagapagmana ng posisyon ng commander. Kinaumagahan, napalibutan si Rico ng maraming yokai na nagpoprotekta sa kanya. Sa sandaling iyon, pinoprotektahan din ang mga matataas na miyembro ng pamilya. Samantala, naiinis ang lolo ni Rico, dahil overprotective si Tengo sa kanya, kaya nagpa siya siyang tumakas. Sa sandaling iyon, ang lolo ni Rico ay naglalakad pa rin. Kaya naman, patuloy siyang sinundan ni Nato Kozo. Nang pumila na sana siya para bumili ng cake, bigla niyang nakita si Yura. Pareho pala silang nag-aaway para bumili ng discounted cakes. Sa hindi inaasahang pagkakataon, hindi nakabili ng cake si Yura, kaya binigyan siya ni Nurarien ng ilang cake. Napagtanto niya na siya ang lolo ni Rico. Pagkatapos noon ay nagsimula na silang mag-usap. Ipinaliwanag niya na kailangan niyang pumunta sa lungsod ng mag-isa, dahil ang kanyang misyon ay patayin si Nurarion. Ikinagulat siya nito. Gayunpaman, hindi maintindihan ni Yura kung bakit siya iniligtas ng mga yokai na iyon. Hindi niya alam kung lahat ng yokai ay masama. Ito ay nagpatawa sa lolo ni Rico, at sinabi niyang lahat ng yokai ay masama. Dahil dito, medyo gumaan ang pakiramdam ni Yura. Hindi maintindihan ni Nato Kozo kung bakit niya inaaliw ang isang exorcist. Bigla naman silang inatake kaya mabilis siyang naprotektahan ni Yura. Sa sandaling iyon, lumitaw ang umaatake sa kanila. Nakilala ni Yura ang isa sa kanila, ito ay isang yokai na kumokontrol sa hangin na pinangalan ng Muchi, kaya ipinagpatuloy niya ang pag-atake sa kanila. Hinarang ni Yura ang atake niya. Ngunit napakalakas niya, lumikha siya ng buhawi na pumaligid sa kanilang dalawa. Kaya nagpatawag si Yura ng Musa para kunin ang lolo ni Rico.
Sa sandaling iyon, napapalibutan siya ng kanilang mga umaatake, kaya't sabay-sabay silang umatake sa kanya. Nang sinubukan ni Norarian na iligtas si Yura, sa kanyang pagtataka, si Yura ay nag-e-enjoy sa kanyang sarili. Pagkatapos ay ipinatawag niya ang 4 na Shikigami, na ikinagulat ni Norarian at ang kanilang mga umaatake. Pagkatapos ay sinimulan niya ang pag-atake sa kanila. Samantala, nakita ni Rico si Tengo na nagmamadali. Napagtanto niyang may mali, kaya nagpa siya silang pumunta at suriin. Biglang dumating sina Mezo at Gozu para sabihin sa kanila na nawala ang lolo ni Rico. Nag-alala ito kay Rico. Gayunpaman, sa kanyang anyo sa araw, siya ay walang silbi, kaya hiniling niya kina Mezo at Gozu na tulungan siyang mag-imbestiga. Bagamat alam ni Rico na napakalakas ng kanyang lolo, nakadama pa rin siya ng pagkabalisa. Nakita ni Kana sina Rico at Yuki na magkasabay na naglalakad, kaya nagseselos siya. Samantala, natalo ni Yora ang mga nasasakupan ni Muchi. Bigla siyang sinugod niya mula sa likuran. Napagtanto niya na siya ay masyadong pabaya. Sa hindi inaasahan, nalason si Yora sa kanyang pag-atake, kaya natumba siya ni Muchi. Napagtanto ni Muchi na walang oras upang makipaglaro kay Yora, kaya agad niyang hinabol si Norarian. Nag-alala ito kay Yora, kaya mabilis siyang tumakbo para hanapin siya. Sa sandaling ito, napagtanto ni Norarian na siya ang pumatay kay Hihi. Habang minamaliit ni Muchi ang pamilya Nora, inatake niya si Norarion, ngunit naiwasan ni Norarion ang kanyang mga pag-atake. Nagpatuloy si Muchi na lumikha ng isang malaking ipo-ipo para salakayin siya. Biglang binunot ni Norarian ang kanyang espada, dahilan para bumaliktad ang hangin ni Muchi. Hindi inaasahan ni Muchi na hindi na niya makikita si Norarian, kahit nandoon pa siya. Ito ay natakot kay Muchi, dahil ang kapangyarihan ni Norarian ay higit na nalampasan ang kanyang kapangyarihan. Kaya, siya ay natalo ni Norarian. Kahit na malapit nang mamatay si Muchi, hindi pa rin niya ipinahalata ang taong nasa likod niya. Pagdating ni Yora, nakita niyang ligtas na ang lolo ni Rico na ikinagulat niya. Ipinaliwanag niya na nagtago siya nang dumating si Muchi, kaya hindi naghinala si Yora. Napagtanto niya na kailangan niyang maging mas malakas, at sinabi niya na, iniligtas siya ni Yora. Ito ang nagpasaya sa kanya. Sa sandaling ito, hiniling ni Norarian kay Nato Kozo na ipaalam sa lahat, na hindi siya uuwi ngayon, dahil kailangan niyang asikasuhin ang ilang mga bagay. Samantala, sabay na naglalakad pa uwi si Rico at Kana. Nang malaman ni Yuki na hindi na natatakot si Kana sa yokai, nakita pa niyang napaka-charming ng yokai, na nagpapaselos kay Yuki. Pagkatapos ay tinanong niya si Rico kung ano ang nangyari noong gabing iyon, at sigurado si Yuki na 9 love si Kana kay Rico. Biglang nagsimulang makipagkompetensya sina Kana at Yuki para kay Rico, na naging dahilan upang ang lahat ay walang magawa. Sa hindi sinasadya, natisod ni Rico ang isa pang estudyante. Sa pagtataka ni Rico, alam ng estudyante ang kanyang pangalan, at sinabing magkapareho sila ni Rico, ngunit ipinanganak si Rico na may lahat ng bagay. Sinabi ng mag-aaral na mas mangolekta siya ng takot kaysa kay Rico. Dahil dito ay nalilito si Rico, hindi niya alam kung sino siya. Biglang kinalabit ng estudyante si Kana, kaya pinigilan siya ni Rico. Napagtanto niya na napakahalaga ni Kana kay Rico. Pagkatapos noon ay umalis na sila, na ikinagulat ng lahat. Dahil 7 sila, tinawag nila ang kanilang sarili na 7 Phantom Traveler, sila ay yokai mula sa rehiyon ng Shikoku. Sa sandaling ito, hinahanap pa rin ni Tengo ang kataas-taasang commander, na labis na nag-alala sa kanya. Samantala, iniisip pa rin ni Rico ang taong kumausap sa kanya. Sa sandaling ito, narinig din ni Tamazuki ang balita, na ang Supreme Commander ng angkan ng Nora ay nawala. Kaya gusto niyang samantalahin ang pagkakataong ito para sirain ang angkan ng Nora. Ito ay nagpasigla sa kanyang grupo. Ngunit marami pa ring malalakas na miyembro sa angkan ng Nora, kaya kailangan muna nilang paghiwalayin. Nang gabing iyon, nagsimula silang kumilos. Sa sandaling ito, sinabi ni Rico sa lahat, na sila ay yokai mula sa rehiyon ng Shikoku, at sinusubukan nilang salakayin ang kanilang teritoryo. Dahil dito ay nag-alala ang mas maliit na yokai sa clan, ngunit pinasigla sila ni Yuki, dahil nandito pa rin sila Rico. Habang nag-iisip si Rico ng mga paraan para harapin sila, biglang dumating si Yuki para hanapin siya. Sinabi niya na ito ay isang hamon para kay Rico. Kinaumagahan, sinabihan ni Rico sina Yuki at Aotabo na kumilos ng normal, dahil gusto silang lituhin ng kaaway. Noong gabing iyon, pinalaki ng angkan ng Nora ang kanilang pagbabantay. Biglang sinunog ng isang yokai ang parke. Mabuti na lang at nandoon din si Yora, at mabilis niyang pinatay ang apoy, kaya sinalakay ng malaibong yokai si Yora. Buti na lang at dumating ang mga subordinate ni Tengo at inatake siya, dahilan para tumakas siya. Sa sandaling ito,
tumawag si Kana upang ipaalam kay Rico, na sinalakay si Yura, kaya labis siyang nag-alala. Habang hindi alam ni Rico kung ano ang gagawin, naalala niya ang kanyang pagkabata, nang si Kana ay inatake ng isang yokai, at nag-transform siya sa kanyang night form para talunin ang yokai na iyon. Sa sandaling ito, sinabi ni Rico kay Gyuki, na hindi na siya magdadalawang isip. Samantala, pinaplano ni Tamazuki na salakayin ang mansyon ng Nora clan. Sa sandaling ito, nagtipon ang mga matataas na miyembro ng angkan ng Nora. Galit na galit si Shuei, dahil pinatay ang kanyang ama na si Hihi, kaya gusto ni Shuei na maghiganti agad para sa kanyang ama. Nag-aalala ito sa grupo ni Yuki, dahil hinihikayat ni Naiyudo si Shuei, na nanginginig sa posisyon ng Young Master. Sa wakas, dumating na si Rico. Sinabi niya sa lahat na huwag kumilos ng mag-isa, lalo na si Shuei. Nagalit ito kay Shuei, ngunit inaliw ni Rico si Shuei, dahil gusto rin niyang maghiganti kay Hihi, at ipinahayag niya, bago bumalik ang kanyang lolo, siya ang magiging pinuno ng angkan ng Nora, na ikinagulat ng lahat. Kaya pumayag si Shuei na sundin ang sinabi ni Rico. Biglang pumasok si Inugami sa mansyon, at inatake ang isang yokai doon, na naging sanhi ng pag-aalala ng lahat. Sa sandaling ito, ipinagpatuloy niya ang pag-atake sa lahat, kaya hinabol siya ni Rico. Sa sandaling tumakbo siya palabas ng gate, nakita ni Rico na nandito ang 7 Phantom Travelers. Nais pala nilang opisyal na batiin si Rico. Sinabi ni Tamazuki na, ang kanyang ama ay ang commander ng 808 Fox Yokai sa rehiyon ng Shikoku, at tinanong siya ni Rico kung ano ang kanyang layunin. Sinabi ni Tamazuki na gusto niyang mangolekta ng mas maraming takot dito, at sakupin niya ang angkan ng Nora. Biglang tumalon si Shuei, at inatake niya si Tamazuki para maghiganti para sa kanyang ama. Sumugod din ang grupo ni Yuki, pero laking gulat nila, nang naharang nila ang atake ni Yuki, dahilan para masunog ang mansyon. Kaya umalis si Tamazuki. Sa kabutihang palad, mabilis na napatay ni Kappa ang apoy. Kinaumagahan, inimbitahan ni Rico ang lahat sa kanyang bahay para sa isang camping trip. Gusto pala silang protektahan ni Rico. Habang magkasamang inaayos ng yokai ang gate, hindi alam ni Tengo kung nasaan ang Supreme Commander. Papunta pala siya sa rehiyon ng Shikoku, at naramdaman niyang malaki ang pinagbago ng lugar. Sa sandaling ito, sinusundan ni Mezo at Gozo ang isang miyembro ng 7 Phantom Traveler. Napag-alaman na kanina, si Gozo ay nag-shoot ng ilang mga thread sa kanya. Samantala, dumating na sa kanyang bahay ang mga kaibigan ni Rico. Pagkatapos, hiniling ni Rico kay Yuki na protektahan si Kana, na naging dahilan para hindi siya komportable, dahil ayaw niyang protektahan ang kanyang karibal. Pero dahil utos iyon ni Rico, kailangan niyang sumunod. Sa sandaling ito, sinalakay ni Mezo at Gozo ang yokai na ito, at nilayo nilang hulihin siya. Samantala, tuwang-tuwa ang mga nasasakupan ni Tamazuki, dahil gusto nilang agad na patayin ang angkan ng Nora. Sa panig ni Naiyudo, galit na galit siya, dahil hindi siya pinapayagang kumilos ng malaya, at kung gagawin niya, mabibigo ang plano ni Rico. Ngunit pinigilan siya ni Daruma, dahil ang misyon nila ay ganap na suportahan ang Young Master. Sa sandaling ito, nakuha ni Mezo at Gozo ang yokai, ngunit siya ay masyadong mahina, at hindi nila alam kung isa talaga siya sa 7 Phantom Traveler. Biglang bumuhos ang ulan na nagbigay daan sa kanya na ilabas ang kanyang kapangyarihan. Siya pala si Ganji Kozo, isang yokai na kumokontrol sa tubig, na nagpahirap sa mga bagay para kay Mezo at Gozo. Samantala, natanggap ni Rico ang abiso tungkol kay Ganji Kozo, kaya siya at si Kappa ay humarap sa kanya. Sa sandaling ito, nakatagpo ni Kappa si Ganji Kozo. Natuklasan ni Rico na sinusubukan niyang sirain ang water treatment plant, at inutusan niya si Kappa na malayang lumaban. Kaya't inatake ni Ganji Kozo si Kappa, ngunit hinarang ni Kappa ang kanyang pag-atake, at itinulak ni Kappa si Ganji Kozo pabalik. Biglang tinangka ng parang ibon na si yokai na tambangan si Rico, ngunit natumba siya ni Rico. Kaya nagpalit siya ng direksyon para iligtas si Ganji Kozo at tumakas. Naghahanda na pala sila para sa isang opisyal na labanan. Samantala, nakaalerto ang mga miyembro ng Nora clan, ngunit napatay pa rin ang ilang mahahalagang miyembro ng clan. Kaya't pinagalitan ni Naiyudo si Rico, at napagtanto nilang may isang taksil sa angkan. Ngunit sinabi ni Rico sa lahat na manatiling kalmado, at hiniling niya kay Tengo na ipagpatuloy ang investigasyon. Nang matapos ang pulong, hiniling ni Rico kay Yuki na ipagpatuloy ang pagprotekta sa kanyang mga kaibigan. Samantala, inip na inip sila, kaya nagpunta si Yuki upang imbitahan silang mag-ehersisyo kasama niya. Sa panig ni Yura, iniimbestigahan niya ang yokai, nang bigla niyang nakita ang isang kainahinalang babae. Kaya inatake niya si Yura.
Sa kanyang pagtataka, hinarang ni Yura ang pag-atake. Napagtanto ng babae na si Yura ay isang exorcist, kaya tumakas siya. Habang hinahabol siya ni Yura gamit ang kanyang kakayahang makaramdam ng demonic aura, hindi sinasadyang tumakbo siya sa bahay ni Rico, at nakita niyang nag-eehersisyo ang lahat. Sa sandaling ito, pumasok si Yura sa bahay at kumain ng ilang merienda. Sinabi niya kay Rico ang nangyari, kaya agad siyang nagpadala ng mga tao para mag-imbestiga. Samantala, bumalik si Onna upang ipaalam kay Tamazuki ang tungkol kay Yura, kaya inutusan niya si Onna na harapin siya. Nang gabing iyon, nagpaalam si Yura sa lahat at uuwi na sana, kaya pinadala ni Rico si Keihoro upang protektahan siya. Sa sandaling ito, natuklasan ni Tengo, na si Onna ay nagbalat kayo bilang isang waitress sa kanilang restaurant, upang mangalap ng impormasyon. Biglang lumipat si Rico sa kanyang night form, at determinado siyang mahuli siya. Samantala, nangangalap ng impormasyon si Onna sa restaurant. Bigla niyang napagtanto na nalantad siya, kaya tumakbo siya palayo. Sa kabutihang palad, nakatakas si Onna. Napagtanto niya na si Yura ang naging dahilan para ma-expose siya. Habang sinisisi ng lahat si Yudo, sa pagiging siya ang nag-leak ng impormasyon kay Onna, natagpuan ni Onna si Yura. Kaya tumakbo si Yura sa isang liblib na lugar. Nang maabutan ni Onna si Yura, ginamit niya ang kanyang buhok para salakayin si Yura. Ngunit nasugatan ang braso ni Yura, kaya natamaan siya ng atake ni Onna, at nahuli niya si Yura. Sa kabutihang palad, dumating si Keihoro sa tamang oras upang iligtas si Yura. Pinagalitan siya ni Keihoro, tinawag siyang isang pangit na matandang babae, na ikinagalit ni Onna at inatake niya si Keihoro. Sa kanyang pagtataka, kinokontrol din ni Keihoro ang buhok para atakehin siya. Biglang nakaramdam ng takot si Onna, dahil dumating si Rico. Madali niyang hiniwa ang buhok ni Onna. Sa sandaling ito, sinabi ni Rico kay Onna na maghatid ng mensahe kay Tamazuki. Sinabi niya sa kanya na sabihin sa kanya na huwag isali ang mga babae sa labanan na ito, kaya tumakas si Onna. Nang magising si Yura, nakita niya si Rico. Napagtanto ni Rico na ligtas na si Yura, kaya umalis na siya. Samantala, gusto pa ring malaman ni Yura kung sino siya. Sa sandaling ito, bumalik si Onna upang magulat kay Tamazuki, na naging dahilan ng pagkaintriga niya sa lakas ni Rico. Habang naghihinala si Rico, kung ano ang tunay na layunin ng kanilang pagdating, biglang, natuklasan ni Kietsugo sa kanyang software, na maraming shrine ang nawasak. Dahil dito ay nasa sabik si Kietsugo, kaya sinabi niya sa lahat na mag-explore. Sinabi ni Rico sa grupo ni Aotabo na i-escort sila. Sa sandaling ito, nakarating sila sa isang shrine na gumuho. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nandoon din si Yura. Kung nagkataon, nakita niyang nagbubulungan sina Rico at Yuki kaya naisip niyang nililigawan silang dalawa ni Rico. Nagalit ito sa kanya. Lumapit si Yura at binalaan si Rico. Sinabi sa kanya na kapag sinubukan niyang barilin ang dalawang kuneho, hindi rin niya mahuhuli. Ito ay nalito sa lahat. Habang si Norarian ay dumating sa rehiyon ng Shikoku, nakilala niya ang isang higanteng yokai. Ngunit agad siyang natalo ni Norarian, dahilan para tumakas ang yokai. Biglang inatake siya ng isa pang yokai. Napagtanto ni Norarian na siya ay isang Denuki. Siya pala ang commander ng yokai sa rehiyon ng Shikoku. Kaya't nagsimula silang mag-inuman at mag-chat ng magkasama, na pinasaya silang dalawa. Samantala, iniisip ni Rico ang mga intensyon ni Tamazuki. Nang magdala si Keihoro ng tsaa sa kanya, may napagtanto si Rico, kaya sinabi niya sa lahat na protektahan ang mga dambana. Lumalabas na naisip ni Rico ang kanilang tunay na layunin na sirain ang mga dambana, dahil ang mga dambana ay mga lugar kung saan tinipon ang pagsamba at takot ng tao, at inililipat nila ang pagsamba mula sa angkan ng Nora patungo sa rehiyon ng Shikoku. Sa sandaling ito, nakita ng grupo ni Aotabo si Kietsugo. Napag-aralan na pala niya na ito na ang susunod na shrine na sisirain. Biglang nakita ni Shima ang isang yokai na papalapit kay Kietsugo, na ikinatakot niya. Kaya sinipa ni Shima ang isang bola sa mukha ng yokai, kaya natiyak ang kaligtasan ni Kietsugo. Kung nagkataon, dumating din si Rico at nakita niya ang yokai, kaya hinabol nila ito ni Yuki. Biglang tinawag ng yokai ang mga kasama nito na lumapit. Sa kabutihang palad, ang grupo ni Aotabo ay dumating sa tamang oras, at nakipaglaban sila sa kanila. Samantala, ang ibong yokai ay nakikipaglaban sa tatlong anak ni Tengo. Malaki ang tiwala niya sa kanyang apoy. Sa hindi inaasahang pagkakataon, napaatras ang kanyang apoy at nasunog siya. Napagtanto ng higanteng yokai na hindi maganda ang sitwasyon, kaya tumakas siya. Sa puntong ito, bumalik ang higanteng yokai upang magulat kay Tamazuki,
ngunit hindi hahayaan ni Tamazuki na magambala ang kanyang plano. Habang patuloy na tinuturuan ni Rico ang lahat na palakasin ang seguridad ng mga shrine, kailangan pa nilang tumuon sa pagprotekta sa mas maliliit na shrine. Sa sandaling ito, aksidenteng nabangga ni Kurotabo si Natsumi, na nag-alala sa kanya. Sa kabutihang palad, hindi niya napagtanto na siya ay isang yokai. Napansin ni Kurotabo na may nalaglag siyang papel. Dumating si Natsumi sa Lord Senbad Shrine. Samantala, hindi mahanap ni Rico si Natsumi, kaya nag-alala siya. Kaya hinanap siya ni Yuki. Habang nagpapasalamat si Natsumi kay Senba, biglang hinawakan ng yokai ang manggas niya. Siya pala si Sodamogi, at umatake siya, pinunit ang manggas ni Natsumi. Sa kabutihang palad, dumating si Kurotabo sa tamang oras upang iligtas siya. Sa sandaling ito, dumating din si Rico, kaya tumakas si Sodamogi. Bigla nilang natuklasan na nasa kritikal na kondisyon si Natsumi. Agad siyang isinugod ni Rico sa ospital para sa emerhensyang paggamot, na labis na nag-alala sa lahat. Ngunit tiniyak ni Rico sa kanila na magiging maayos siya. Pagkatapos, hinanap niya si Kurotabo. Humingi ng tawad si Kurotabo kay Rico dahil hindi niya nailigtas si Natsumi. Biglang nagpakita si Lord Senba. Sinabi niya sa kanila na nasumpa si Natsumi, wala rin siyang mahanap na paraan para matanggal ang sumpa. Napagtanto ni Rico na ang tanging pagpipilian na natitira ay sirain si Sodamogi, kaya agad siyang nagbago sa kanyang anyo sa gabi. Pagkatapos, inutusan ni Rico ang lahat na subaybayan si Sodamogi. Mabilis nila siyang nahanap, kaya inutusan ni Rico si Kurotabo. Nang si Sodamogi ay malapit ng sakta ng isang Diyos sa isa pang templo, siya ay pinigilan ni Kurotabo, at natalo niya ito. Sa puntong ito, tinanong siya ni Rico kung paano sisirain ang sumpa. Ngunit sinabi niya na, kahit na siya ay namatay, ang kanyang sumpa ay kumikitil pa rin ng buhay ng mga tao. Habang nasa kritikal na kondisyon si Natsumi, sa sandaling ito, naalala ni Senba, noong bata pa si Natsumi, madalas siyang pumunta rito para magdasal. Kahit na siya ay isang Diyos na nakalimutan ng lahat, si Natsumi ay nagmamalasakit pa rin sa kanyang dambana. Ngunit ngayon, walang sapat na kapangyarihan si Senba para iligtas siya. Biglang dumating ang grupo ni Kietsugo. Nakatupi na pala sila ng maraming paper crane para ipagdasal si Natsumi. Kaya't nakakuha si Senba ng sapat na lakas, at pinuntahan niya si Natsumi, na nagpasimulang maging komportable si Rico. Samantala, napagtanto ni Tamazuki na namatay si Sodamogi, ngunit hindi pa rin siya nag-aalala. Sinabi sa kanya ni Inugami na utusan siyang harapin ang mga ito. Kinaumagahan, gumaling na si Natsumi. Napakasaya nito. Sa sandaling ito, nag-uusap pa rin sina Nurarian at Denuki. Pakiramdam nila ay matanda na sila ngayon, at sinabi sa kanya ni Nurarian na, si Hihi ay pinaslang ng mga subordinate ng anak ni Denuki. Lumalabas na si Tamazuki ang kanyang ikawalong anak, at si Tamazuki ang nagmana ng karamihan sa kanyang kapangyarihan, sinusubukan niyang gamitin ang fear para utusan si yokai. Itinatag ni Tamazuki ang Seven Phantom Traveler, at ang pinakadelikado sa kanila ay si Inugami. Sa puntong ito, nakapasok si Inugami sa bahay ni Rico. Nakita niya si Rico na malapit sa mga tao, na naging dahilan ng pagbaba ng tingin ni Inugami sa kanya. Habang naglalaro si Rico ng mga baraha sa lahat, biglang, natuklasan ni Kietsugo ang ilang bagong balita, ang lumang bahay na kanilang ginalugad ay inookupahan ni yokai, kaya sinabi ni Kietsugo sa lahat na manghuli ng yokai. Ngunit agad silang pinigilan ni Rico, dahil natatakot siyang malalagay sila sa panganib. Biglang ibinalita ni Keihoro na may tawag siya sa telepono. Si Inugami pala ang tumawag kay Rico. Sinabi niya na kung patuloy na nagtatago si Rico sa bahay, pupunta siya at haharapin ang kanyang mga kaibigan. Nag-alala ito kay Rico. Nang bumalik si Rico, lahat ay nawala. Nakapunta na pala sila sa lumang bahay. Agad na napagtanto ni Rico na ito ay isang bitag, kaya mabilis niyang hinabol ang lahat. Samantala, ang grupo ni Kietsugo ay nagtipon kasama si Yura, at naghahanda silang maghanap sa lumang bahay. Ngunit tinambangan na sila ni Inugami sa loob, na ikinatuwa niya ng husto. Sa puntong ito, nakapasok na sila sa bahay, na ikinatuwa ni Kietsugo at Shima, ngunit sila ay binabantayan ni Inugami. Pagdating ni Rico, nakasalubong niya ang grupo ni Yura. Sa sandaling iyon, dumating din ang grupo ni Yuki, at agad nilang natalo ang yokai sa loob ng lumang bahay. Sinabi ni Rico sa lahat na napakadelikado dito, kaya sinabihan niya silang umalis muna. Nang hahanapin na sana niya si Kietsugo at Shima, biglang nakasalubong niya si Inugami. Hindi niya maintindihan kung bakit malapit si Rico sa mga tao, kaya naisip niya na nakakadiri ito.
Habang ang grupo ni Yora ay napapaligiran ng yokai, pinigilan sila ni Yora. Nang sasalakayin na sana ni Inugami si Riko, biglang dumating ang kanyang mga nasasakupan, at nahuli nila si Inugami. Sa puntong ito, mas lalo niyang binabaan si Riko. Dahil kailangan niyang laging protektahan, inilabas ni Inugami ang kanyang kapangyarihan, na nagpapahintulot sa kanya na baguhin ang kanyang ulo bilang isang lobo. Nang salakayin niya si Riko, itinulak siya ni Yuki palabas. Ngunit patuloy siyang inatake ni Inugami. Bigla siyang pinigilan ni Kyubinashi na ikinagalit niya. Dati pala, laging minamaliit si Inugami, hanggang sa makilala niya si Tamazuki. Nang makita ni Tamazuki ang kapangyarihan ni Inugami, labis siyang nasiyahan, at inutusan niya si Inugami na maging kanyang subordinate. Sa sandaling iyon, naniwala lamang si Inugami na si Tamazuki ang tunay na commander, at siya ang magiging pinuno ng sangkatauhan. Ngunit sinabi ni Riko na siya ay nalinlang ni Tamazuki, dahil ang mga tao at yokai ay walang pinagkaiba sa isa't isa. Gayunpaman, hindi pa rin naniniwala dito si Inugami, at sinimulan niyang gisingin ang kanyang buong kapangyarihan. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nagawa niyang makawala sa mga pagpigil ni Kyubinashi, kaya't si Inugami ay naging isang napakalaking lobo, na naging sanhi ng pagguho ng bahay. Pagkatapos ay inatake ni Inugami ang lahat, na ikinabahala ni Riko. Sa puntong ito, si Riko lamang ang natitira upang harapin siya, at nakuha ni Inugami si Riko. Nang akala ni Inugami ay natapos na niya si Riko, nagulat siya nang makitang dumudugo ang kanyang kamay. Lumipat pala si Riko sa kanyang night form, na ikinamangha ni Inugami. Sinabi ni Riko na tapos na ang lahat, kaya tuloy-tuloy ang pag-atake sa kanya. Sinabi ni Riko na ang laki ay hindi katumbas ng lakas, na naging dahilan upang tumakas si Inugami. Sa puntong ito, nakatakas na sa labas ang grupo ni Yora. Bigla nilang nakita sina Inugami at Riko. Habang patuloy na inaatake ni Inugami si Riko, umiwas si Riko at sinaksak siya sa likod. Pagkatapos, naihatid ni Riko ang pangwakas na suntok, kaya natalo si Inugami, ngunit tumanggi pa rin siyang tanggapin ang kanyang pagkatalo. Biglang sumulpot si Tamazuki. Nagkunwari siyang nagmamalasakit kay Inugami. Nakita ni Riko na masyado siyang peke. Sinabi ni Tamazuki, sa susunod, kukunin ko ang iyong takot at ang iyong buhay, at kasabay nito, umalis si Tamazuki. Sa puntong ito, maraming yokai mula sa Shikoku ang patungo sa Tamazuki. Kinaumagahan, naramdaman ni Yuki ang demonic aura sa lugar na nagiging mas makapal, kaya nag-alala si Riko. Samantala, sinabi ni Denoki kay Norarian, na kamakailan lamang ay nakakuha ang kanyang anak ng isang maalamat na artifact. Mula nang makuha ni Tamazuki ang artifact na iyon, ang kanyang pagkatao ay ganap na nagbago. Sa puntong ito, natipon na ni Tamazuki ang lahat ng yokai. Lumalabas na ang kanyang artifact ay ang espadang ito, na tinawag na Mouse Hammer, na kapana-panabik sa yokai. Samantala, naramdaman ni Riko at ng iba pa ang demonic aura na lumalakas. Napagtanto ni Daruma na ang yokai mula sa Shikoku ay naghahanda sa pag-atake. Sa puntong ito, labis na nag-aalala si Riko, dahil pakiramdam niya ay responsable siya sa pamilyang ito. Habang si Tamazuki ay lubos na nagtitiwala, naniniwala siya na sa pagkakataong ito, si Riko ay hindi magiging sapat na lakas upang labanan siya. Sa hindi inaasahang pagkakataon, natagpuan ni Shuei ang base ni Tamazuki. Gusto pala niyang ipaghiganti ang kanyang ama. Sa sandaling ito, kaharap ni Shuei ang maraming yokai. Bigla, inatake siya ng isang higanteng yokai, na ikinasugat niya, at naalala ni Shuei ang kanyang ama. Sinabi ng kanyang ama na sumali siya sa pamilya Nora, dahil talagang hinangaan niya ang kataas-taasang commander, at naiintindihan din niya ang puso ng mga tao. Ngunit hindi naintindihan ni Shuei ang ibig sabihin ng kanyang ama. Nang akala ni Shuei ay malapit na siyang mamatay, biglang iniligtas siya ng 3 anak ni Tengo, kaya sabay silang umalis. Nang malaman ni Riko na si Shuei ay nasugatan, ito ay nagdulot sa kanya ng labis na pag-aalala. Sa puntong ito, naramdaman ni Riko na siya ang may kasalanan, dahil siya ay masyadong mahina. Ngunit pinagalitan siya ni Zen, sinabihan si Riko na lumaban, dahil lahat sila ay nanumpa ng katapatan sa kanyang lolo at ama, kaya mananatili rin silang tapat kay Riko. Gayunpaman, hindi sila ang night parade ng 100 demons niya. Napagtanto ni Riko na kailangan niyang gumawa ng sarili niyang night parade of 100 demons. Pero naisip ni Riko na walang gustong maging subordinate niya, dahil sa gabi lang siya may kapangyarihan. Nagalit ito kay Zen, at sinabi niyang subukan niya. Sinabi ni Zen na ang night parade ng 100 demons ay hindi tungkol sa araw o gabi, dahil hanggat ito ay Riko. Sa sandaling iyon, naalala ni Riko ang kanyang lolo,
at dahil apo siya ni Norarian, lalaban siya. Biglang dumating ang grupo ni Yuki. Gusto pala nilang uminom ng loyalty oath kasama si Rico, kaya uminom si Rico sa bawat isa sa kanila, na ikinatuwa nila. Sa puntong ito, nakatagpo ni Rico ang kanyang anyo ng yokai. Napagpasyahan nilang isa ang hahawak sa bahagi ng tao, at isa ang hahawak sa bahagi ng demonyo. Biglang nagising si Shuei. Gusto niyang ipagpatuloy ang paghihiganti, ngunit sinabi ni Rico, sa pagkakataong ito, sasama siya kay Shuei, dahil si Shuei ay bahagi rin ng kanyang pamilya. Kaya lumipat si Rico sa kanyang night form, na ikinagulat ni Shuei, at handa na si Rico para sa mahusay na labanan. Kinaumagahan, nakatanggap si Rico ng balita, na sinalakay ng yokai mula sa rehiyon ng Shikoku ang kanilang mga hangganan. Samantala, nagbalat kayo si Denoki bilang isang tao. Pauwi na pala siya at ang lolo ni Rico, at sinabi sa kanya ni Denoki, na 300 taon na ang nakalilipas, ang kanyang Fox Army ay natalo ng isang tao, at ang taong iyon ay nagtataglay ng Mouse Hammer Sword. Sa puntong ito, nasa isang pribadong silid sila, kaya hindi na kailangan pang itago ni Denoki ang kanyang sarili. Napagtanto ni Norarian, na ang kapangyarihan ng hammer ng Mao ay pinahusay ng dugo at puot. Habang si Tamazuki ay malayang naglalakad sa paligid ng lungsod, nakasalubong niya si Kana, na ikinatakot ni Kana. Pero gusto lang niyang tanungin si Kana tungkol kay Rico. Naniniwala si Tamazuki na magkapareho sila ni Rico. Gayunpaman, sinabi ni Kana na si Rico ay hindi katulad niya, dahil siya ay isang mabuting tao, na ikinagulat ni Tamazuki. Biglang dumating si Yora, tumakbo siya para protektahan si Kana. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Tamazuki na sapat na ang kanyang paglalakad, kaya nagpasya siyang umalis. Samantala, ang lahat sa angkan ng Nora ay nag-aalala, dahil isang labanan ang magaganap. Ang mga senior member ay naghihintay kay Rico, ngunit hindi pa siya dumarating. Nasa foyer pala si Rico, at ibinabad niya ang kanyang espada sa tubig, na ikinagulat ng lahat. Hindi nila alam kung ano ang sinusubukang gawin ni Rico, ngunit lahat sila ay nakaramdam ng pagkasabik at pagkamausisa. Sa panig ni Tamazuki, handa rin siyang lumaban. Nakakagulat, pinatay niya ang sarili niyang mga subordinate, na ikinagulat ng lahat, dahil sinusubukan niyang palakasin ang kapangyarihan ng Mouse Hammer. Habang naghahanda si Rico na sumabak sa labanan, pinigilan siya ni Naiyudo, dahil kumikilos siya ng walang pag-aproba ng Supreme Commander. Ngunit sinabi ni Gyuki na, pinapakilos lamang ni Rico ang sarili niyang night parade ng 100 demonyo, kaya walang karapatan si Naiyudo na pigilan siya. Gayunpaman, sinabi ni Naiyudo na hindi siya mananalo, dahil masyadong maliit ang bilang ng mga sumusunod sa kanya na yokai. Bigla nilang naramdaman ang maraming yokai na papalapit, na ikinabahala ng lahat, dahil akala nila ito ang kalaban. Sa kanilang pagtataka, lahat sila ay si yokai na tinawag ni Rico, na ikinagulat ng lahat. Kaya't ang Night Parade of 100 Demons ni Rico ay nagsimula, na naging sanhi ng pagkasabik ng lahat. Sinabi ni Mezo at Gozu na tatapusin nila ang kanilang misyon, pagkatapos ay nagbalat kayo sina Mezo at Gozu bilang mga anak, at iniimbestigahan nila si Tamazuki. Sa hindi inaasahang pagkakataon, natuklasan sila ni Tamazuki, at nagpasya si Tamazuki na ipakita sa kanila ang kapangyarihan ng Mao Hammer. Sa sandaling ito, humarap ang hukbo ni Rico laban sa hukbo ni Tamazuki. Biglang nag-transform si Tamazuki sa kanyang tunay na anyo, na ikinagulat ng lahat. Ipinahayag niya na kukunin niya ang takot ni Rico. Nang maglalaban na sila, biglang sumulong si Rico mag-isa. Kaya inutusan ni Tamazuki si Inugami na umatake, dahil inakala ni Tamazuki na malapit nang matapos ang labanan, kaya nagsimula na ang labanan. Naging magulo ang lahat, ngunit hindi mahanap ni Tamazuki si Rico. Akala niya ay namatay na si Rico. Biglang sumulpot si Rico sa harapan niya na ikinagulat niya. Dahil wala sa kanyang mga nasasakupan ng umatake kay Rico, sa halip ay hinatake siya ni Rico. Sa sandaling ito, sa wakas ay napansin ng lahat si Rico. Napagtanto ni Tamazuki, ito ang Fear of the Nora Clan, gamit ang demonic aura para matabyunan ang kalaban, na ginawa ito upang hindi nila siya makita. Nang tangkain ni Inugami na palihim na atakehin si Rico, pinigilan siya ni Kyubinashi. Samantala, inipit ni Rico si Tamazuki sa lupa. Biglang lumitaw ang isa sa mga subordinate ni Tamazuki sa likod ni Rico, at ginawa niyang kadiliman ang paligid ni Rico, kaya wala siyang makita. Ngunit ginamit ni Rico ang kanyang apoy, at sinunog niya ang mga demonyo sa paligid niya. Biglang naglunsad ng palihim na pag-atake si Tamazuki kay Rico, dahilan para matumba ito. Sa sandaling ito, sinabihan ni Tamazuki si Rico na maging subordinate niya, ngunit tumanggi pa rin si Rico. Nang papatayin na niya si Rico,
hinarang ni Yuki ang pag-atake para protektahan siya. Sa sandaling ito, napagtanto ni Yuki na walang nakikita ang mga mata ng Young Master. Bigla, ipinagpatuloy ni Yuzuzum ang paggamit ng kanyang kakayahan, na naging dahilan upang ang lahat ay hindi makakita ng anuman, na ikinatuwa ni Tamazuki. Inutusan niya itong patayin si Yuki. Nag-alala ito kay Riko. Nang tatapusin na ni Tamazuki si Riko, bigla siyang nakaramdam ng takot, at ginamit niya ang Mauhammer para hampasin si Riko. Sa sandaling ito, sinabi ni Riko kay Yuki na tumakbo, ngunit pinilit niyang manatili at protektahan siya, kaya nagpa siya silang lumaban ng magkasama. Ipinagpatuloy ni Yuzuzum ang kanyang pag-atake. Na-freeze pala ni Yuki ang isang mata niya kaya nakakakita pa rin ang kaliwang mata niya. Gumawa ng snowstorm si Yuki, at natalo niya si Yuzuzum, na pinanumbalik ang paningin ng lahat. Habang di nadamay ni Riko si Tamazuki, sa sandaling ito, naramdaman ni Yora ang isang malaking pinagmulan ng demonic aura, kaya tumakbo siya papunta dito. Pinagaling ni Zen ang mga nasugatan. Dinala rin ni Shuei sina Mezu at Gozu sa kanya para gamutin. Samantala, ang iba ay nakikipaglaban pa rin sa kanilang mga kaaway. Pinangunahan ni Kappa si Gangji Kozo sa malalaking lalagyan ng tubig. Gumamit siya ng tubig para salakayin siya, at nanalo si Kappa. Si Aotabo ay nasa isang paligsahan ng lakas kasama ang isang higanteng yokai. Biglang tumaas ang kapangyarihan ni Aotabo, at natalo niya ito sa isang suntok. Samantala, dinaig ni Keihoro si Onna, at itinali ni Kyubinashi si Inugami. Ngunit naniniwala sila na hindi mabibigo si Tamazuki. Sa oras na ito, nagpa siya si Tamazuki na gamitin ang mouse hammer. Sa hindi inaasahang pagkakataon, napatay niya ang kanyang mga nasasakupan. Nagulat ang lahat, biglang nag-transform ang espada niya, pinatay pa niya si Onna. Sa oras na ito, sinabi ni Gozu kay Riko, na absorb ng kanyang espada ang kapangyarihan ng yokai, sa pamamagitan ng pagpatay sa kanila. Natakot ang mga nasasakupan ni Tamazuki, habang si Inugami ay nakatayo lang at nakatingin kay Tamazuki. Sa oras na ito, nakikipaglaban din si Yora sa yokai. Bigla siyang nadiskubre ni Tamazuki. Natakot si Yora, dahil masyadong malakas ang demonic aura niya, madali pa niyang nasira ang Shikigami niya. Nang hulihin na sana niya si Yora, sa kabutihang palad, nailigtas siya ni Riko sa oras, at pinutol niya ang maskara ni Tamazuki. Sa oras na ito, sinabi ni Riko kay Yora na protektahan ang mga tao, na ikinagulat niya, dahil siya ay isang yokai. Habang naniniwala si Tamazuki, gamit ang kanyang espada, ang kanyang takot ay hihigit sa Supreme Commander ni Nora. Ngunit siya ay kontrolado ni Kyubinashi. Sa oras na ito, dumating ang mga kampon ni Riko. Nakita ni Inugami na nasa panganib si Tamazuki, kaya agad niyang nahuli si Kana, at ginamit nila ito para pagbabantaan si Riko. Nang akala nila ay nanalo sila, sinabi ni Riko kay Kana na ipikit ang kanyang mga mata, na nagpapaalala kay Kana noong siya ay bata pa. Inatake siya ng isang demonyo, ngunit iniligtas siya ni Riko, at natalo niya ang demonyong iyon. Sa oras na ito, naniniwala si Kana na ililigtas siya ni Riko, na ikinagalit ni Inugami, naniwala siya na si Tamazuki ang mananalo. Bigla siyang inatake ni Tamazuki, dahilan para hindi maintindihan ni Inugami kung bakit ginawa iyon ni Tamazuki. Lumalabas na noon pa man ay itinuturing niyang tapat na aso si Inugami, kaya tumaas ang kapangyarihan sa kanyang espada. Ngunit minamaliit ni Riko ang kapangyarihang ito, dahil talagang hindi ganoong bagay ang takot. Sa sandaling ito, pinakawalan ni Tamazuki ang kapangyarihan sa kanyang espada. Nang aakyat na si Shuei ay pinigilan siya ni Riko, dahil siya na ang bahala sa kanya. Kaya nagsimula na naman silang mag-away. Habang si Tamazuki ay nakita lamang ang kanyang mga nasasakupan bilang mga inutil na tao, ngunit nakita ni Riko ang kanyang mga nasasakupan bilang kanyang mga kasama. Nakita ng lahat na pareho silang naglalabas ng makapangyarihang demonic aura, na ikinagulat nila. Pagkatapos ay nagpatuloy si Tamazuki sa pag-atake, na naging dahilan upang masugatan si Riko. Biglang sumikat ang araw. Napagtanto ng lahat na magiging dihado si Riko, dahil babalik siya sa kanyang anyo sa araw. Habang nananalig pa rin si Gyuki kay Riko, dahil araw man o gabi, siya pa rin ang commander ng The Night Parade of 100 Demons. Habang nagsasaya si Tamazuki, at inilabas niya ang lahat ng kanyang kapangyarihan, sa ngayon ay kaharap ni Riko ang kanyang tunay na pagkatao. Napagtanto nila, araw man o gabi, iisa pa rin sila. Habang inaakala ni Tamazuki na babalik siya sa kanyang anyo bilang tao, sa hindi inaasahang pagkakataon, hindi nagbago si Riko, kaya nag-alala si Tamazuki, dahil hindi na niya matamaan si Riko. Biglang hinampas ni Riko ang kanyang likod, dahilan para lumabas ang lahat ng yokai sa kanyang katawan. Nanalo siya sa wakas.
Nang tatapusin na ni Rico si Tamazuki, bigla siyang pinigilan ng kanyang lolo, at dumating din ang ama ni Tamazuki. Nakita ng lahat si Norarian. Tuwang-tuwa sila, ngunit gusto pa rin ni Tamazuki na lumaban. Nang subukan niyang nakawin ang kapangyarihan ng kanyang ama, pinigilan siya ni Rico. Sinabi niya sa kanya na matutong mag-isip para sa iba. Sa oras na ito ay galit na galit si Danuki, dahil ang kanyang anak ay masyadong hangal. Kaya humingi siya ng paumanhin kay Rico, at babayaran niya ang angkan ng Nora para sa pinsala. Kinaumagahan ay nagising si Rico, ngunit siya ay nasugatan pa rin. Palaging inaalagaan siya ng nanay ni Rico. Sa oras na ito ay pinuntahan ni Rico ang kanyang lolo. Sinabi niya na labis ang pasasalamat ni Danuki kay Rico, dahil iniligtas niya ang buhay ni Tamazuki. Habang si Tamazuki ay bumalik sa Shikoku, at nagsimula na siyang mag-isip para sa iba, sa oras na ito ay napakasaya ng lahat, dahil nanalo si Rico. Kaya lahat sila ay sumuporta kay Rico na maging commander. Pagkatapos, nagsimula silang mangarap ng isang party ng pagdiriwang. Nagkataon ding dumating ang mga kaibigan ni Rico kaya kailangan niyang itago ang kanyang pagkatao. Maraming salamat sa panonood, sana nag-enjoy ka sa anime na ito. Mag-subscribe at pindutin ang notification bell upang updated ka lagi sa mga bagong video na may upload namin, at para makatutok sa higit pang Tagalog anime recap, magkita tayo sa susunod.